Bagong lipat lang ako sa apartment na tinutuluyan ko ngayon, na masasabi ko namang sulit ang ibinayad ko. May kalakihan kasi ito at murang ibinigay lang sa akin ng landlord. Halata din na hindi pa natatagalan yung pintura sa mga dingding. Ang sabi sa akin ng landlord, pagkalis pa lang daw ng mag-asawa na nanirahan dito, pininturahan agad ito ng bago. At dahil biglaan din ang pag-alis ng mga ito, naiwan halos lahat ng mga gamit ng mga ito. Wala namang sinabing babalik sila, kaya inisip na lang ng landlord na yung mga natirang gamit ay pambayad na lang sa mga naiwan nilang utang sa upa at pambayad sa mga bills na naiwan nila. At saka tama na rin siguro yung 1 taon na paghihintay sa pagbabalik nila. Ilan lang sa mga gamit na naiwan ng mga ito ay ang kama, na kailangan ko lang palitan ng kubre kama dahil medyo may mga mancha na ito. May aparador na sakto lang ang laki para sa mga damit kong kukunti lamang. Ang study table na nasa gilid lang ng kama sa malapit sa bintana. Nasakto naman dahil kahit nagtatrabaho na ako ngayon, pinagsasabay ko naman dito ang pag-aaral. Pero ang umagaw ng pansin ko ay yung upuan na nasa harapan ng study table. Kakaiba ang disenyo nito. Patat sulok ang hugis ng pinakaupuan nito. Sa may parting sandalan naman ito ay parang mga baging na pinagtagni-tagni lang para mabuo na sandalan. At ang tatatlo lang na paa nito, 2 sa harap at 1 lang ang suporta sa likod. Malamang natanong niyo din sa isip niyo kung bakit biglaan ang pag-alis ng mag-asawa. Oo, syempre. Tinanong ko din yan sa landlord. Ang sabi lang nito, hindi niya din alam ang dahilan. Pero bago daw umalis sa mga ito, narinig niya isang gabi na nagtatalo ang mag-asawa. Rinig na rinig niya ang mga lagabugan ng mga gamit. Basagan ng mga plato at baso. Hindi niya lang daw naulunigan ang mga sinasabi ng mga ito dahil kahit naman papaano ay kulong yung kwarto. Dinig niya lang yung mga ingay dahil isang makapalang na dingding ang pagitan nila. Tapos kinabukasan nga daw, umalis na ang mga ito na hindi na nga daw nagpaalam eh. Iniwan na lang yung susi sa tapat ng kwarto niya. Tapos nun, wala na siyang balita. Inayos ko na ang mga damit ko. Inilagay ko na ang mga damit ko sa aparador na nasa may bandang paanan ng kama ko. Bumili na rin nga pala ako ng mga bagong unan at kubrikama na ipapalit ko sa lumang kubrikama. Nabili ko ang mga ito nung lumabas ako kanina para isabay sa paghahanap ko na makakain. Nagutom na rin kasi ako sa dami ng ginawa ko at nilinis ko sa apartment na yun. Nung pinapalitan ko na yung kubrikama, napansin kong may mga patak ng mantsa. Hindi ko matukoy kung ano ba ang mga iyon dahil sa sobrang tagal na nito ay nagkulay brown na ito. Wala naman akong naamoy na kakaiba kaya hindi na din ako nag-isip ng kung ano pa. Pero sa totoo lang, sa isip ko, baka mahilig lang talaga kumain sa kama yung last na tumira dito. O baka talagang mahilig lang sila maglabing-labing. Medyo napangiti ako sa isipin na yon na may halong pandidire. Kaya alam nyo na yon. Mga bandang 3:00 ng hapon na iyon, nang matapos ng lahat ng dapat kong ayusin sa bago kong apartment. Nakaramdam na ako ng pagod. Kaya nahiga na ako sa kama. Talagang nakakapagod ang buong araw na yun kaya sa tansya ko ay wala pang 15 minutos ay nakatulog kagad ako. Nagising lang ako dahil parang may kumukutkot sa noo ko. Nung una pinapagpag ko lang dahil baka lamok lang iyon. Napaikot-ikot sa bandang ulunan ko. Pero kahit anong pagpag ko hindi umaalis sa mga ito. Napilitan na akong imulat ang aking mga mata sa inis. Napansin kong madilim na pala. Pagtingin ko sa cellphone ko ay mga 9:00 na ng gabi. Napahaba palang tulog ko dahil sa pagod. Kumukulo na rin ang tiyan ko dahil sa gutom. Naalala ko pa na ang last na kain ko ay kanina pang mga bandang 10:00 ng umaga. Sa pagkabigla ko,
Pagkabangon ko sa kama ko, nakita ko yung tatsulok na upuan sa may bandang paanan ng kama ko. Nakaharap ito sa akin. Wala naman akong naalala na ginamit ko ito or inalis man lang sa tabi ng study table para makarating ito doon. Napabuntong hininga na lang ako. Sinabing dala siguro ng pagod at antok ay hindi ko napansin na inilagay ko ito sa may paanan ko bago ako matulog. Nung bangon ko mula sa higaan, kinuha kong upuan at ibinalik ito sa may study table ko. Gumayak na ako para lumabas at maghanap na makakain. Sakto naman na may malapit na parisan kaya ito na lang ang nilantakan ko. Pagkatapos kong kumain, bumalik kagad ako sa apartment ko. Ilang gabing paulit-ulit na nagigising ako ng mga bandang 9:00 na may mga lamok na paikot-ikot sa bandang noo ko na kahit anong pagpag ang gawin ko, hindi ito umaalis. Ginawa ko na ang lahat, mag-spray ng Baygon, magsindi ng katol at itapi sa higaan. Hindi pa rin nawawala mga ito. Inilapit ko na ito sa landlord ko nung isang araw. Pero ang sabi lang nito, mawawala din ang mga ito dahil may bagong nakatira na. Sa sobrang inis ko, nagtalukbong na lang ako ng kumot kahit init na init ako ng mga oras na iyon. Mga bandang 3:00 iyon na madaling araw. Nagising na naman ako sa mga lamok na dumadapo sa noo ko. Napapamura na ako dahil sa inis. Sige lang ang palo ko sa noo ko nang nakapikit para patayin ang mga lamok. Pero parang wala namang nangyayari. Nang imulat ko ang mga mata ko para tingnan kung may tinamaan na akong lamok, napagawi ang mata ko sa may paanan ko. Nandun na naman yung upuan na tatsulok. Pero ng oras na iyon, hindi na lang ang upuan ang nandun. Meron na ditong nakaupong lalaki na nakatitig sa may bandang ulunan ko. At ang mukha nito ay natakot na parang nakakita ng multo. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Sinundan ko kung saan ipinako ang tingin nito. Doon na nga ako halos nawala ng ulirat sa takot. Dahil pagtingin ko kung saan nakatingin yung lalaki sa paanan ko, merong isang babaeng nakalutang sa ulunan ko na nakatitig sa akin. Matatalim ang tingin nito na nakangisi pa ng nakakaloko. At ang mas lalong nagpalaki ng ulo ko sa takot ay ang hinlalaki nito sa paa na tumatama sa noo ko. Mag-iisang taon na din pala nung simula nung mabakante ang apartment ko. Siguro na may wala na rin sa isip ng mga tao ang nangyari noon. Kailangan ko na din kasi ng pera lalo pat ngayon na sari-sari na ang lumalabas na sakit sa katawan ko. Alam nyo na dahil nagkakaedad na. Matapos ko ngang gumawa ng karatula na ang nakasulat ay apartment for rent, hindi pa natatapos ang araw. Bero ka, may nag-inquire na. Isang binata na nagpakilalang Jack daw ang pangalan. Working student daw at tamang-tama daw itong apartment ko dahil walking distance lang daw sa university na pinapasukan niya. Tapos isang sakay lang daw sa jeep sa pinapasukan niyang trabaho. Pero ika nga nito, depende pa rin sa presyo na mapag-uusapan namin. Dahil na rin sa kagustuhan kong magkameron agad ng uupa sa apartment ko, binigay ko na ito ng mura lang sa binata. Mukha kasing hindi naman ito gaanong mag-uusisa ng tungkol sa apartment ko. Kung bakit ibinigay ko ito ng mura at bakit may mga naiwang gamit yung mga
huling nangupahan dito. Oo. Nagtanong siya tungkol sa mga huling nanirahan. Pero naniwala naman siya sa mga sinabi ko. Dagdag ko pa nga. Hindi ko na din kinuha yung mga gamit kasi may mga sarili naman akong gamit sa kwarto ko. Kaya swerte na rin yung mangungupahan dahil may mga ilang gamit na at hindi na nila kailangan pang bumili. Inilibot ko yung bagong uupa sa apartment ko, syempre para makita niya. Natuwa naman ito kaya ayun, agad nagbigay agad ng 1 month advance at 1 month deposit. Dagdag pa nga nito, kinabukasan daw ay lilipat agad siya. Sa totoo lang, hanggat maaari, ayokong papasok at lalong ayokong magtatagal sa loob ng apartment na yon. 1 taon na nakakalipas. Pagkaalis ng mag-asawang nangungupahan doon, muntik ko nang ikamatay ang pagpasok sa apartment na yon dahil sa atake sa puso. Ganito kasi yung kwento. 1 taon na nakalipas. Narinig ko mula sa kwarto ko na nagtatalo yung mag-asawa. Nagalit si lalaki dahil wala pang nalulutong pagkain si babae. Galing kasi sa trabaho si lalaki, kaya pagod ito. Tapos ganun ang sasalubong sa kanya, kaya sigurado namang kahit sino, mabilis iinit ang ulo. Sabi pa nito, kung gusto daw kumain ni lalaki, lumabas ito. May malapit na parisan daw sa labas. Sabi pa nga ni babae, kung pipilitin daw siya ni lalaki na magluto, lalayasan daw siya nito at uuwi na lang sa mga magulang niya. Hindi daw siya alila o katulong nito para utos-utusan lang. Sawang-sawa na daw siya sa buhay nila na isang kahig at isang tuka lang. Sa tingin ko nga, ang mas lalong nagpagalit pa kay lalaki ay nang sabihin ni babae na buti na lang daw ay hindi siya nagpabuntis dito. Tama daw ang daddy niya na walang silbi si lalaki. Wala siyang mapapala dito dahil isa itong hampas lupa. Biglang tumahimik sa kabilang apartment. Medyo kinabahan na ako dahil baka kung ano nang ginawa nung lalaki kay babae. Nung una, nagdadalawang isip ako na kung pupuntahan ko ba yung dalawa. Baka sabihin naman tanda-tanda ko na pakialamero pa ako. Away mag-asawa yon. Pero sa isip ko bahala na. May pakialam naman siguro ko dahil ako ang landlord nila. Baka madamay din ako sa mga reklamo ng mga kapitbahay. Pag naingayan ang mga ito. Dahil nakakabulahaw na sila Ako nga nabubulahaw na rin. Gusto ko nang matulog. Eto na nga. Habang punta ako sa kabilang apartment, nakarinig ako ng mga pagkalabog kaya nagmadali ako. Tapos nung nasa tapat na ako ng pinto, tapos kinakatok ko na ito, ilang minuto din akong kumakatok pero walang nagbubukas. Ang naririnig ko lang na nagmumula sa loob sinasabi nung lalaki na sandali lang daw. Tapos maya-maya narinig ko na nga ang mga pagpapalapit sa pinto. Tapos pagbukas ng pinto, napansin ko na pawisan yung lalaki. Kitang-kita mo yung suot niyang polo. Gusot-gusot.
may mga pumapatak pa sa noon na mga pawis na animoy parang nagbuhat ng napakabibigat. Bakit po? Pasensya ka na iho sa istorbo ha. Hindi naman sa nangingialam ako sa away niyong mag-asawa ha. Hindi kasi maiwasan na marinig ko ang pagtatalo niyo. Irinig na rinig kasi sa kwarto ko. Alam niyo na, medyo malalim na rin kasi ang gabi. At baka pati kapitbahay natin ay nabubulahaw na. Uunahan ko na kayo ha. Ayaw na ayaw kong mareklamo dahil sa ingay. Ganito na lang. Kung mag-aaway sana kayo, bawas-bawasan yung makagawa ng ingay. Pwede ba yun, iho? Opo. Pasensya na po kayo. May konting hindi lang po pagkakaintindihan pero okay na po kami, natutulog na po si Mrs. Ayun po, tingnan niyo po. Ganun ba? Buti naman. Sige na. Babalik na rin ako sa kwarto ko. Nga pala, kung may kailangan kayo ha, nandyan lang ako sa kabilang bahay. Kumatok lang kayo. Okay ba tayo doon? Salamat ha, salamat. Sige po. Salamat din po. Nung nasa may pintuan na ako ng kwarto ko, sumulyap ako sa may pintuan ng kabilang apartment bago ko ito tuloy ang isara. Nandun pa rin yung lalaki at nakatingin pa rin sa akin. Napansin kong may pinahid ito sa mukha niya. Hindi ko naman alam kung ano yun. Tapos nung kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mag-asawa sa kabilang kwarto. Medyo nakaramdam ako ng inis. Sino ba namang hindi? Dahil kakakausap lang namin nung gabi tungkol sa away nilang mag-asawa. Heto na naman sila at aga-aga nag-aaway na naman. Nagmadali kong tinungo yung apartment ng mag-asawa nang nasa tapat lang nung pinto ko. Kumatok ako ng may inis. Inis na talaga ako nung oras na yon. Pero lumipas na ang halos ilang minuto walang nagbubukas. Tumahimik na rin sa loob. Pansin ko. Siguro talaga'y napahiya na rin pero gusto ko talagang makausap ang mag-asawa na yun para hindi na maulit pa ang pangyayaring yun. Nagbigay na ako ng warning na kung hindi pa rin bubuksan ang pinto, mapipilitan akong buksan ito gamit ang duplicate key. Pero wala pa rin sumasagot. Kaya ang ginawa ko nagmadali akong pumunta sa bahay at kinuha ang duplicate key. Nang buksan ko ang pinto, bumulaga sa akin ang bangkay ng mag-asawa. Yung babae ay nakahiga sa kama na itsurang natutulog lang. At si lalaki ay nakaupo sa tatsulok na upuan na nasa paanan ng kama na parabang pinapanood yung babae. Habang natutulog ito, tapos sa tapat ng lalaki, tumutulo ang dugo na nanggagaling sa leeg nito. Hindi ko alam kung nilaslas ba yun o sinaksak. Pero ang dugo ay nanggagaling doon. Agad akong tumawag ng pulis. At sa pag-iimbestiga daw, pinatay daw ni lalaki ang asawa niya. Dahil na rin sa mga impormasyon na ibinahagi ko, luminaw ang rason kung bakit nagawa ni lalaki ang lahat. Gusto nitong huwag siyang iwan ni babae. Pero hindi ito matanggap ng lalaki. Hanggang sa yun na nga,
Nagtalo sila at nauwi sa malagim na krimen na iyon. Tapos kinitil ng lalaki ang sarili niyang buhay. Mahal na mahal kita, Mildred. Hindi ko man maibigay ang karangyang nagisnan mo. Ibibigay ko naman ang buong puso ko para mahalin ka. Magiging tapat ako sa iyo. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Pangako ko sa iyo yan dahil mahal na mahal kita. Mga pangakong binitawan ko nung magkasintahan pa lang kami ni Mildred. Pero ang lahat ng yan ay hindi ko na pangatawanan. Ako si Leandro, isa akong tricycle driver. Palagi kong nagiging pasahero sa umaga si Mildred sa tuwing papasok ito sa university nila. Pangarap ko din makapasok sa university na yon. Pero dahil sa kahirapan, hindi na ako nakayang pag-aralin pa ng mga magulang ko. Kaya heto ako ngayon. Paghahatid na lang ng mga estudyante pumapasok doon. Wala namang naging issue kay Mildred ang naging trabaho ko. Hindi siya tulad ng ibang estudyante na babae na napakaliit ng tingin sa amin. Kaya dahil sa katangian niyang yon, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi lang siya maganda, mabait din siya. Kung anong ikinaganda niya, yun din ang ikinaganda ng kalooban niya. Noong una, casual lang ang pag-uusap namin, driver at pasahero. Sa araw-araw na pagsakay niya sa tricycle ko, kahit kailan, hindi niya ipinaramdam sa akin na magkalayo kami ng estado sa buhay. Ang totoo nga niyan, sa sobrang palagay na ng loob namin sa isa't isa, nagagawa na namin magtanong ng mga personal na bagay. Isang beses, tinanong ko sa kanya kung bakit nagtatricycle pa siya, samantalang may kotse at mga driver naman sila. Sa sagot niya, tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Ang sabi kasi ni Mildred, kaya daw pinipili niya mag-tricycle ay dahil sa akin. Noong una daw, pag dumadaan siya sa pila ng tricycle namin, nakikita niya akong masayang masaya kasi kitang-kita niya ang mga ngiti ko. Walang araw daw na hindi ako ganun. Tapos halata daw na malapit ako sa mga kasama ko sa pila. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami na maigting namang tinutulan ng mga magulang niya. Hinahamak pa ako ng mga ito sa harap ni Mildred. Na kesyo wala daw akong mararating. Wala daw mapapala at kinabukasan ng anak nila sa akin. Dahil sa pangyayaring yun, napagdesisyon na namin ni Mildred na magtana na. Sumama siya sa akin. Mas pinili niya ako kesa sa marangyang buhay. Nangupahan kami ng apartment. Unti-unti naman kaming napagpundar ng mga gamit. Kama, parador, na kahit maliit ayos lang. Study table para sa pag-aaral ni Mildred. Dahil naisip niya na ituloy ang pag-aaral niya. Total graduating naman na siya. Kahit naman papano ay may savings pa siya na magagamit niya sa pag-aaral. Tapos ang pinakahuling na ipundar namin, upuan na gawa sa ritaso ng puno ng nara. Lumipas ang ilang buwan. Hindi ko alam pero parang unti-unting nagbabagong asawa ko. Kung dati napakamahinahon, napakalambing, at napakamaunawain ito, ngayon ay unti-unti nang nagiging mainiti ng ulo. Kaunting pagkakamali lang na gawin ko, nakasinghal kagad ito. Tapos minsan pag-uwi ako ng gabi, madadatnan ko pa na
Nakatulala ito habang nakaupo sa harap ng study table niya. Gumuguhit ng mga nakakatakot na imahe. Itim na nilalang na may mapupulang mata. Pag tinatanong ko naman siya kung ano yon, sasagot lang ito ng pasinghal. Kung dati kahit walang alam sa mga gawaing bahay, nakikita ko naman na sinusubukan itong matuto. Pinagtatawanan pa nga namin kung minsan ay nasusunog ang mga niluluto niya. Pero nitong mga nakaraang araw, sa tuwing uuwi ako, nasa ganun siyang posisyon sa harap ng study table niya. Tulala at gumuguhit ng parehong imahe. Pansin ko pa nga nung pinagtabi-tabi ko ang mga naguhit ni Mildred nung minsang tulog ito. Nagsimula ito sa malayo at sa pinakahuling guhit niya, sobrang lapit na nito na halos mukha na lang ang nakikita. Kaya kitang-kita ang mapupulang mata nito at itim na mabalahibong mukha. Masadong 8:00 na ng gabi nun. Galing ako sa pamamasada. Naputan ko na naman si Mildred na nasa harap ng study table niya. Gumuguhit na naman ito ng kung ano-ano. Pagkarating ko, tinanong ko si Mildred kung nakaluto na ba siya. Pero laking gulat ko nang nakabulyaw kagad ito. Ang sagot pa nito, kung gusto ko daw kumain, lumabas ako. Pumunta daw ako sa parisan sa labas. Hindi ko daw siya katulong o alila para utos-utusan lang. At ang mas lalong nagpainit ng ulo ko ay nang sabihin niya, sana nakinig na lang daw siya sa mga magulang niya. Tama daw ang mga ito na wala siyang mapapala at kinabukasan sa akin. Pasalamat na lang daw siya dahil hindi siya nagkaanak sa akin. Babalik na lang daw siya sa mga magulang niya. Umang-aalis na sana siya papuntang pintuan ng pigilan ko siya. Hinawakan ko ito sa braso. Pero laking gulat ko nang humarap si Mildred sa akin. Hindi si Mildred ang nakita ko, kundi isang halimaw na may mapupulang mata at maitim na mabalahibong muka. Humahalakak ito na parang nang aasar pa. Bigla akong hinawakan ito sa leg gamit ang isang kamay lang. Sobrang higpit nito. Para na akong mawawala ng ulirat. Naramdaman ko din na unti-unti akong umaangat sa sahig. Bigla kong naalala na nasa bulsa ko pa yung screwdriver na ginamit ko kanina sa pag-aayos ng tricycle ko. Kinapa ko ito sa bulsa ko. Nang makuha ko na ito, agad ko itong itinarak sa leeg ng halimaw na sumasakal sa akin. Nabitawan ako ng halimaw at sabay kaming bumagsak sa sahig. Kahit medyo nanghihina pa ako dahil sa pagkakasakal ng halimaw, nilingon ko ang kinalalagyan nito. Laking gulat ko nang si Mildred na ang nakahandusay doon. Nakatarak pa rin doon ng screwdriver na isinaksak ko kanina. Agad kong nilapitan si Mildred, pilit na ginigising. Pero huli na ang lahat. Patay na si Mildred. Napasigaw ako sa hinagpis dahil napatay ko ang pinakamamahal ko. Nakatulala ako sa kawalan ng marinig ko na may kumakatok sa pintuan. Siguradong si Mang Erning yon na landlord namin. Mula sa kandungan ko, binuhat ko si Mildred papuntang kama. Inihiga ko siya at tinakpan ng kumot. Narinig kong sunod-sunod na ang katok ni Mang Erning. Kaya sumagot na ako ng, saglit lang po, may inaayos lang. Agad akong nagtungo sa CR at inayos ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto na parang walang nangyari. Bakit po? Pasensya ka na sa istorbo, iho ha. Hindi naman sa nangingialam ako sa away niyo mag-asawa. Hindi kasi maiwasan na marinig ko ang pagtatalo niyong dalawa. Rinig na rinig kasi sa kwarto ko eh. Medyo malalim na rin kasi ang gabi at
baka pati kapitbahay natin ay mabulahaw. Ay, iho, unahan ko na kayo ha. Ayaw kong mareklamo dahil sa ingay. Ay kung nag-aaway man kayo, kung mag-aaway sana kayo, bawasan niyo sana ang makagawa ng ingay. Ay puwede ba 'yon, ha? Opo, pasensya na po kayo. May konting hindi lang po pagkakaintindihan, eh. Pero wag po kayong mag-alala, ayos na po kami, natutulog na po si misis. Gano'n ba? Buti naman. Sige na, ako'y babalik na rin sa kwarto ko. Nga pala, kung may kailangan kayo, nandiyan lang ako sa kabilang bahay. Kumatok lang kayo. Salamat, tutuloy na ako. Sige po, salamat po. Hinatid ko pa ng tanaw si Mang Erning hanggang sa makapasok ito sa apartment nito. Hindi ko alam kung napansin niya na tumulo ang luha ko sakto pagpasok nito. Siguro ay hindi naman kasi malabo namang mata nito. Pasadong 3:00 na ng madaling araw. Hindi na ako dinadalaw ng antok. Hinila ko ang upuan patungo sa paanan ng aming kama. Pinagmasdan ko ang wala ng buhay na katawan ni Mildred. Nang biglang bumukas ang aparador na nasa likuran ko, kaya napalingon ako. Pero nang ibalik ko na yung mga mata ko sa kinaroroonan ng katawan ni Mildred, laking gulat ko na nakalutang na ito sa ere. Nagbalik ang hitsura nitong halimaw. Mangtatakbo na sana ako papuntang pintuan, pero hindi ako makagalaw. Parang ipinako ang buo kong katawan sa upuan. Ipapangako ko, hindi mo ko iwan. Magsasama tayo. Sasamahan mo ko kahit saan ako pumunta. Wes, isasama kita sa mundo ko. Mula sa pagkakatarak ng screwdriver sa leeg ni Mildred, nabunot ito at unti-unting lumulutang papalapit sa akin. Tumapat ito sa leg ko at bumaon. Ramdam na ramdam ko ang sakit, ang pagdaloy ng dugo ko mula sa leeg hanggang sa braso, patungo sa sahig, hanggang sa tuluyan na nga akong panawan ng hininga.